Kaya nang mawala po si Martin, tuwang-tuwa yung mga DDS, pati nga si Senator Bato, tuwang-tuwa yung mga senador, kaya tinarget po si Martin Romualdez, pati ni Chis Escudero, yung mga senador na kakampi ng mga Duterte. Grabe yung naging epekto nang mawala si Martin Romualdez, mga kababayan. Ayon, pabagsak ng pabagsak yung ratings ng ating Pangulo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Katibo na tayo. At saka pamahaw. Ano niya, Mr. Maravillas, yung masarap na pamahaw. Busy kasi kami ngayon, kaya kung ano-ano lang. So ito na lang yung pamahaw. Skyflakes, mga kababayan. Tapos, ano nga to? Banana cake, tapos itlog. Ito, may batag, saba, masap na pa kani. Yung usual lang po, ilalaga lang namin para healthy. Ito na, oh. Yung iba nito, bakit niya, Mr. Barabilis, para ang daming niluluto mong itlog at saka batag. Sa gym po kasi, yung gym namin, mga kababayan, para hindi magutom yung mga gym goers, importante, yung mga pumupunta doon, mga nag-gym, may makakain sila, mabibili sila, di ba? Negosyo pa rin. Anyway, ngayong umaga, mga kababayan, habang tayo'y namamahaw, nasa almusal. Kumusta pala kayo dyan sa Visayas? Sa Visayas pala, yung almusal, pamahaw din. Parehas digdi sa Samuya. Sa bagay, magkalapit region, ang Bicol region sa kayong Visayas. Magkapit bahay lang. Kaya usually, yung mga salita ng Bicol, parihas man. Hanggang kuwan nga po, Malaysia, nang pumunta kaming Kuala Lumpur, may mga salitang Bisaya. Talaga yung lahi natin, sabi, from the Malay race. Yung mga Malaysians, di ba, kamukha natin. Pero sabi sa Bible, mga Ophirians tayo, from the land of Ophir. So itong mga tao sa mga surrounding areas po, lahi ng mga Ophirians, nag-migrate na lang po. Kasama yung mga Malays. Tayo pala yung original dito, mga kababayan, sa Pilipinas, the land of Ophir, the land of creation. O di ba, mga kababayan? So napakahalaga yung ating bansa. And sa Malaysia po, ang bahay balay dito sa amin, sa Daraga, sa Legazpi, harong. Sa Daraga, balay. Magka-kapit magka-neighboring town lang, 5 kilometers away from Legazpi, Daraga, yung lugar ng Cagsawa Ruins, Municipality of Daraga, kung saan tayo ng yung Bicol International Airport. Yon. Ang bahay, balay. Sa Cebu, ganun din, sa Bisaya, balay. Hanggang sa Balay, hanggang sa Malaysia, mga kababayan, balay din. At saka yung bato, may bato din doon sa kanila. Bato din yung tawag. O, di ba, mga kababayan? But anyway, balik tayo sa ating pamahaw. Maraming salitang Bisaya. Pareha sa Bicol, pamahaw din. So, kape, itlog, tapos skyflakes, biscuit, batag, yung saba. Okay pa ba to? Ay, hindi pa pala luto ito. Kala ko luto na yon. Hilaw pala yung nakalagay dito, nakasiperate. Kala ko luto na. Anyway, mag-biscuit na lang muna tayo.
mga kababayan, habang hinihintay natin yung niluluto nating batag at saka itlog. Yan. At pag-usapan natin, mga kababayan, yung mga maiinit na issues ngayon dito sa ating bansa. Pag-usapan siguro natin yung pagbagsak ng, other than siyempre yung reason, talagang purposely, may mga nagpupundo mga kababayan para ibagsak talaga. Dinadaya nila yung survey to favor Sara Duterte. At yung duda natin mga kababayan, ito yung mga negosyante na yung ibang negosyo sabit sa mga illegal activities. Kasi di ba sa previous administration, namihasa yung Pogo, etc., mga Chinese, kung ano-ano mga illegalities po. So gusto nila, isang Duterte ang umupo para buwelo sila. And they're financing the surveys, mga kababayan, para i-mindset yung mga mamamayang Filipino na walang ibang mananalo sa 2028 elections kundi si Sara. Pero may other factors mga kababayan kung bakit bumagsak yung ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, ang buong bureaucracy nakakarga sa balikat mga kababayan ng ating Pangulo. Hindi yung Vice Presidente po ang sinisisi sa lahat ng mga kinakaharap na problema. Kasi yung Vice Presidente spare tire lang. Kaya lang siyempre, talagang nakapagtataka na halos zero performance ang Vice Presidente, hindi man nagtatrabaho, sige lang ang panira, mataas yung ratings. Yung ating Pangulo, negative. Di ba? Talagang unbelievable. But anyway, sabi natin mga kababayan, may mga factors na naging dahilan po at yun ang magiging sentro ng ating discussion ngayong umaga. Subo muna tayo kasi medyo gutom na rin ako. Kasi po, alam ninyo, sa politika, may mga pagkakataon kasi po, may mga failures talaga po. At ito naririnig natin sa mga analyst, mga political analyst, mga kababayan. Sa politika, minsan po kasi, hindi polisiya ang una pong bumabagsak. Kundi po, yung mensahe, there is a failure of communication. Yung mensahe na dapat nakakaabot ng mabilis sa ating mga mamamayang Pilipino. At sa kaso mga kababayan ng Marcos administration, malinaw po nakikita nating pattern. Simula na humina po yung public trust sa ating administrasyon nang mawala din sa pagiging speaker si Martin Romualdez. Remember po, yung mga previous surveys po noon, nang nasa posisyon pa si Martin Romualdez, naka-counter kasi yung mga propaganda ng mismong Kongreso. Yung mga misinformation, disinformation, pinaimbestiga yon mga kababayan sa TRICOM. Yung massive fake news na pinapakalat ng mga DDS influencers. So pansinin nyo, nang mawala mga kababayan si Speaker Martin Romualdez, doon nagsimula, nang mawala mga kababayan sa sentro ng galaw ng gobyerno, si Speaker Martin Romualdez. Napalitan po ng presensyang hindi align sa buong communication ng gobyerno. Kaya nang mawala po si Martin, tuwang-tuwa yung mga DDS, pati nga si Senator Bato, tuwang-tuwa yung mga senador. Kaya tinarget po si Martin Romualdez, pati ni Chis Escudero, yung mga senador na kakampi ng mga Duterte. Grabe yung naging epekto nang mawala si Martin Romualdez mga kababayan. Ayon, pabagsak ng pabagsak yung ratings ng ating Pangulo. Ito kasi mga kababayan ay usapin ng communications architecture ng kapangyarihan. So isa-isay natin mga kababayan ang simula ng pagbabago nang mapalitan po ang sistema ng messaging. Noong aktibong katuwang mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Martin, sa araw-araw na galaw ng administrasyon, malinaw po noon ang galaw ng ating gobyerno. Isang nagkakaisang executive at legislative po, isang representatives na may work-in-work attitude,
Isang kongreso po na consistent ang mensahe. Naalala ninyo? Organized masyado yung kongreso. Suporta sa food security, social services, saka siyempre yung mga priority bills ng ating Pangulo. Sa communications perspective kasi mga kababayan, ito yung tinatawag na na message sa discipline. Dapat iisa ang direksyon, iisa ang tono, at dapat iisa yung layunin. Ngayon nawasak po 'yon. Halos hindi mo na nga hindi natin maramdaman ngayon. O di ba? Ito yung dapat na pag-aralan sa remaining years. 2 years na lang halos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nang mapalitan po ito, mga kababayan, napansin ninyo, nang mas na madalas na presensya ni Toby Chanco, sige pa interview ni Toby Chanco, si Toby po, siya, the Trojan horse. Laging dumidikit sa ating administrasyon, yun pala ang pinaglilingkuran ibang... O, di ba, mga kababayan? Nang mapalitan po ni Toby Chanco sa presidential coterie, doon nagsimula, mga kababayan, nalata ninyo, doon nagsimula yung nabasag, intentional po yun. Naglalaro kasi siya, si Toby Chanco, nabasag yung messaging, yung mensahe. May sarili din kasing agenda yun pala. So, bakit malaga po si Martin Romualdez sa ratings ng ating Pangulo? Si Martin kasi po, hindi lang po siya speaker ng Kongreso. Siya po yung institutional stabilizer ng administrasyon. Sa COMSLens, mga kababayan, ang speaker ang siyang nagiging tulay ng ating Pangulo sa more than 300 members ng Congress. Siya po yung nag-organisa ng consensus. Siya ang nagbibigay ng signal sa political class kung saan papunta ang gobyerno. Naalala ninyo, noong panahon ng Quadcom, yung Quadcom hearings, natalo pa nga po yung Senado pagdating po sa mga investigations. Mas sumikat po yung Quadcom kaysa sa Senado. Mas nagtiwala ang ating mga mamamayan sa Congress dahil po sa mga ginawang investigation ng Kongreso through the Quadcom, Tricom, na binuo ng liderato mga kababayan ni Speaker Martin Romualdez. As a result po, sabay-sabay na tumaas yung ratings ng ating Pangulong Bongbong at saka ni Martin Romualdez. Bagsak si Sara noon. Yan, mga report noon, January 14, 2025, PBBM retains majority support. BP ratings fall in the fourth quarter, sabi sa Okta Research. Kala pa noon ni Martin Romualdez, si Chis Escudero, mga kababayan, nagsusunodan po ating Pangulong Bongbong, sunod si Martin Romualdez. Pangapat na nga lang si Sara noon, you see? So bakit ganon, mga kababayan? Kasi nakita ng publiko noon ang malakas na oversight. Gumagana yung tinatawag na checks and balances. Isang administrasyong hindi takot sa investigasyon. So hindi, mga kababayan, aksidente na noong 2024, mahigit po sa 60% yung trust and satisfaction ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ay epekto ng isang gumaganang kongreso na kaalyado po ng ating Pangulong Bongbong Marcos at aktibo na nagsusulong ng mga legislative agenda ng administrasyon. Then after that, comes now the political and communications failure. Alam naman natin yung nangyari. Nawasak yung unity team. So tandaan natin, mga kababayan, sa timeline ng mga events na nangyari, mula nang mapalitan si Speaker Martin Romualdez ni Toby Chanco bilang pangunahing political operator, bumagsak po yung alyansa. Di ba yung kinuha po na campaign manager. Sa unit team po, ang campaign manager, nanalo yung unit team, si Sara at saka yung ating Pangulo. Si Martin Romualdez po yung campaign manager noon. Napalitan, pumasok si Toby Chanco. Ano nangyari doon sa 2025 midterm election? 5 lang ang nanalo sa kandidato ng administrasyon. You see? Kasi po, sa communication strategy, ito po ay malinaw na indication ng disconnection sa ground sentiment po. Mahina coalition messaging, kawalan ng unified narrative. Yan yung napansin natin. Yan lang, tayo observer lang naman.
Ang sobra pong tiwala ng ating Pangulo kay Toby Chanco, naging strategic blind spot. Hindi nabasa ang galaw ng base. Hindi po na-manage yung expectations. At higit sa lahat, hindi po naprotektahan ang brand ng ating Pangulo. Kasi nga po, sa likod pala, si Toby Chanco naglalaro. Binabayaan yung Mindanao. Sabay hugas kamay niya. Napasok tayo, mga kababayan. Trojan horse. Si Toby Chanco po, sa totoo lang, siya yung nagpahina ng mensahe ng Pangulo, ng messaging po. Apakabait kasi ng ating Pangulo eh. Dikit ng dikit si Toby Chanco. Hinayaan din niya na dumikit. Ginawa pang campaign manager yon. Sabi nga dito sa amin, naula ang buyo. Na-disgrasya po. So mula po kasi sa communications perspective, ito yung pinaka-critical. Si Toby Chanco, very vocal siya kay Martin Romualdez. Laban kay Martin Romualdez. So nakita ninyo, ang mensahe na pinapakita sa publiko na hindi nagkakaisa yung nasa administrasyon. Walang unity. Sinira po ni Toby Chanco yung lahat. Very vocal. Si Toby Chanco laban kay Martin Romualdez at sa buong Kongreso. Publicly, anti-corruption yung branding. Pero tahimik siya sa mga issues na nangyayari sa kanyang distrito, sa Nabotas. Sa flood control, anomaly sa Nabotas. Wala siyang malinaw na paliwanag. Umiiwas siya, katulad ni Pusit. Palibasa, alarms na. Kaya sa issue ng flood control, insertions, sa smuggling, walang malinaw na paliwanag si Toby. So salip, ang lumalabas mga kababayan, ay indirect attacks laban sa ating Pangulong Bongbong sa pamamagitan po ng pag-atake niya kay Martin Romualdez na pinapalabas ni Toby Chanco, kinukonsinte. Di ba po, mga kababayan, malinaw, wasak yung narrative, lumalabas. Binabasag po talaga yung unity ng gobyerno. Yung messaging na parang reformist, pero wala man siyang sariling accountability. Sa communications logic, mga kababayan, ito po yung tawag sa internal brand sabotage. Hindi po lantaran, pero tuloy-tuloy. Yan ang nangyari po. Ngayon, bakit mahalaga po ang isang United House of Representatives? Ang House kasi po, hindi lang lawmaking body. Isa po siyang political amplifier ng ating Pangulo. Kaya dapat ang Congress laging kakumpas ng ating Pangulo. Nakita ninyo ngayon, wala sa kumpas. Ayon, ang lumalabas na, lumilitaw na kwento, may nakaambang impeachment laban sa ating Pangulo. Baliktad na po. Imbes na si Sara, ang mas litaw, siyempre, presidente. Mas importante yung presidente sa vice-presidente. So, yun ang pinag-uusapan, yung impeachment laban sa ating Pangulo. O, di ba po? So, kasi, kapag united yung House, mabilis po yung pagpasa ng mga bills. Priority bills ng ating administrasyon. Klaro ang mensahe ng gobyerno, ng administrasyon. Mataas yung nagiging perception ng leadership at control. Ngayon, tahimik, wala. Di ba? Noong aktibo po si Martin, iisa lang po ang nakikita ng publiko, suporta ng Kongreso sa Pangulo. So makikita ninyong stability ng administrasyon. Ngayon, ano po ang nangyayari? Mixed signals po. Internal noise. Competing egos. Napansin niyo po, mga kababayan, naging matapang po ang timpla ng issue sa impeachment. Laban na mismo sa ating Pangulo. Yan laman ngayon ng mga balita, impeachment. Nakamba, mga kababayan, ipafile. Nagpa-interview si Irisi kahapon. Yun daw yung naulinigan niya. Nakita na ninyo, nabaliktad na tuloy. Ngayon, ang communications reality. Bakit bumababa po yung ratings ng ating Pangulo? Hindi po ito dahil biglang pumalpak ang ating Pangulo kasi consistent naman sa kanyang trabaho. Napakasipag ng ating Pangulo. So ito po ay dahil nawala po yung political buffer ni Speaker Martin Romualdez. Napalitan po na singitan ng isang operator na divisive ang messaging. Nawalan po ng coherence yung presidential narrative. Nakita ninyo?
Kaya po nangyari, sa mata ng publiko, ang Pangulo ay mukhang isolated. Napapaligiran ng maling payo. Mukhang may lamat ang sariling hanay. At alam po ninyo sa politika, perception becomes reality. O, ito na nga po. So dapat natin maintindihan mga kababayan, ang lakas ng isang Pangulo ay hindi lang po nasusukat sa kanyang kapangyarihan, kundi sa kalidad ng mga tao na bumubuo sa kanyang mensahe. Nang mawala po si Martin Romualdez sa sentro ng galaw, humina yung boses ng ating Pangulo. Ang lumakas yung mga detractors niya. Di ba? Yung paninira ang lumakas. Nalunod yung mensahe, mga kababayan ng ating Pangulo. Nasapawan ng mga paninira. Funded yung mga naninira sa ating Pangulo. Kaya aktibong masyado. Lalo na sa social media. At habang pong lumalakas ang impluensya ng mga taong bumabasag sa unity mula mismo sa loob, mas bumababa yung tiwala ng bayan. May nagsasabotahe from within. Kasi po sa komunikasyon po, malinaw yung aral. Hindi lahat ng malapit po ay mabuti. At hindi po lahat ng maingay ay tama. So ang tanong ngayon mga kababayan, ibabalik ba ng Pangulo ang sistemang nagpanalo sa kanya sa masa o magpapatuloy sa landas na unti-unting nagpapahina sa kanyang pamumuno? Kaya ang napaka-importanting tanong na sana ma-realize ng ating Pangulo mismo. May may panahon pa man na maitama ang mga pagkukulang o sabihin natin pagkakamali. Di ba po? Sa mga naging desisyon ng mga nakarang araw, pwede pa man makabawi po. Depende na yan sa magiging desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat maging maingat na siya. At ang first step dyan, dapat makabalik si Martin Romualdez bilang the knight in shining armor ng ating Pangulo, Speaker of the House. Kasi ngayon baliktad na ang lumilitaw na balita, impeachment na laban sa ating Pangulo. Mas nasapawa na yung impeachment kay Sara. Di ba po, mga kababayan? Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. Tapusin ko na muna itong kape kasi ayun, malamig na.